Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Week 5. Mga kasanayang pampagkatuto. Nasusuri ang desktop publishing software, nakagagawa ng desktop publishing document, napipili ang angkop na template sa paggawa ng publishing document, at nagagamit ang inserting and formatting text box, word art, shapes, and images sa paggawa ng sariling publishing document. Day 1. Desktop Publishing Software User Interface. Mga layunin. Una, na ipamamalas ang kakayahan sa pagsasagawa ng mga pangunahing gawain tulad ng pag-aayos ng layout, pagpili ng font at paglalagay ng mga larawan. Pangalawa, nasusuri at nagagamit ang mga advanced features ng desktop publishing software tulad ng interactivity, pagkakaroon ng layers o mga customization options. At pangatlo, natutukoy ang paksang magagamit sa software at aspetong maaaring limitahan o hindi sapat para sa pangangailangan. Mga bata, ano ang mga ito? Ano ang masasabi nyo sa designs at layout nito? Ano-ano naman ang kahalagahan ng paggamit ng desktop publishing? Ang desktop publishing ay isang proseso ng paglikha, pag-ayos at pag-edit ng mga dokumento at material tulad ng pahayagan, magazine, brochures, posters at iba pang mga printed o digital na media gamit ang desktop publishing software. Ito ay naglalaman ng pagkakaayos ng mga teksto, larawan, grafika at iba pang mga elemento sa isang pahina upang makabuo ng komprehensibong disenyo. Ang desktop publishing, ang mga gumagamit ay may kontrol sa pag-aayos ng mga elemento sa isang pahina. Kabilang na ang laki ng mga teksto, pagpili ng mga font, kulay ng teksto at lalagyan, paglalagay ng mga larawan at iba pang grafiko, at iba pang mga aspeto ng pagpresenta ng impormasyon. Ang layunin ay upang magkaroon ng maayos at magandang output. Ngayon, ano ang kahalagahan ng desktop publishing sa buhay ng tao o sa inyong mga mag-aaral? Isulat ang T kung tama ang pahayag, M kung mali ito. Gumawa ng graphics para sa mga social media platforms tulad ng Facebook, Instagram o Twitter. Maaari itong maglaman ng quotes, announcements o promo materials. Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Ngayon naman ay subukan mong ayusin ang mga ginulong salita sa kahon. Isulat sa iyong kwaderno ang salitang mabubuo mo. Kopyahin ang Venn diagram sa inyong kwaderno. Isulat sa loob ng bilog sa gitna ang desktop publishing software. Sa angkop na magkabilang bilog, ilahad ang mga mabuti at hindi mabuting epekto ng paggamit ng desktop publishing software sa pang-araw-araw na gawain. At ang panghuli ang gawaing 4. Sumulat ng maikling sanaysay tungkol sa kahalagahan ng computer at iba pang computing device sa inyong pang-araw-araw na gawain. Gawin ito sa inyong kwaderno. Day 2. Desktop Publishing Software Templates. Mga layunin.
na ipaliliwanag ng mga mag-aaral ang kahulugan at konsepto ng desktop publishing, kabilang ang mga pangunahing terminolohiya at proseso na may kinalaman dito. Pangalawa, na ipakikita ng mga mag-aaral ang kakayahan sa paggamit ng mga basic tools sa desktop publishing software tulad ng paglalagay ng teksto at larawan, pagsusuri ng kulay, at iba pang mga basic elements na kinakailangan sa paggawa ng dokumento. At pangatlo, na ipagkikita ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagsasaayos ng layout ng mga elemento sa isang pahina. Kasama na ang pagkakaroon ng visual hierarchy, tamang alignment, at tamang pagtatabi ng mga kahon at teksto. Ibigay ang iyong sariling kahulugan ng desktop publishing at kung paano ito naiuugnay sa paglikha ng mga material tulad ng brochures, posters, at iba pa. Inaasahang kayo ay magkakaroon ng kakayahang bumuo ng mga dokumento gamit ang desktop publishing software na may tamang pagkakaayos ng mga teksto, larawan at iba pang mga elementong nagbibigay buhay sa inyong mga ideya at mensahe. Magbahagi ng inyong mga obserbasyon tungkol sa poster. Tandaan mga bata, ang desktop publishing ay ang proseso ng paggamit ng software ng computer upang pagsamahin at muling ayusin ang teksto at mga imahe at lumikha ng mga digital na file na ipapadala sa isang commercial na printer para sa pag-preprint o direktang i-print mula sa isang desktop printer. Mga bata, sino sa inyo ang nakagagamit na ng desktop publishing software o kung mayroon silang nalalaman tungkol dito? Ngayon mga bata, kayo ay gagawa ng inyong sariling proyektong dokumento, halimbawa brochure, gamit ang desktop publishing software. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tama o mali. Ilagay ang T kung tama at M kung mali. Subuking tukuyin ang mga elemento sa paggawa ng document gamit ang desktop publishing software. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Isulat ang tawag na tinutukoy o iguhit ito. Day 3. Desktop Publishing Software Templates. Mga layunin. Una, nauunawaan ang kahalagahan ng pagpili ng tamang template. Pangalawa, natutukoy ang tamang template para sa binubuong dokumento. At pangatlo, natututuhan ang paggamit ng template para sa paggawa ng desktop publishing document. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagpili ng angkop na template para sa pagsasagawa ng desktop publishing document. Mga bata, may ipapanood ako sa inyong video tungkol sa pagsasagawa ng desktop publishing document. Ilalagay ko na lamang ang link sa ating description box. Day 4. Desktop Publishing Software, Inserting and Formatting Text Box, Word Art, Shapes, and Images. Mga layunin. Una, natututuhan ang pag-insert at pag-format ng text box, word art, shapes at mga larawan. Pangalawa, nakagagawa ng maayos at malikhaing desktop publishing document. Pangatlo, nagagamit ang mga natutuhan sa mga susunod na proyekto. Sino sa inyo ang may kaalaman na sa mga elementong tulad ng text box, word art,
shapes at mga larawan sa desktop publishing? Kung ganon, mahusay. Ngayon naman ay may papanood ako sa inyong video tungkol sa paglalagay ng shapes o huggies. Ilalagay ko na lamang ang link sa ating description box. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!